Guys, welcome to my channel. It's rainy season again. So marami tayong dapat na gawin normally kapag rainy season to protect our cars, no? So this time, I'll share with you yung mga tips ko o yung mga nakaugalian ko na ginagawa kapag rainy season so that my car will look good and at the same time in tip-top condition. So halika, samahan nyo ako. By the way, I'm on my way to St. Luke's Hospital in BGC kasi magpapa-PCR test ako. So on the side medyo mag-vlog din ako, no. So we are required to do PCR test kasi every 2 weeks sa requirement sa aming office. So ito yung just to share with you, ito yung entrance dun sa BGC. So ito yung drive-thru na PCR test. Mag-a-apply ka lang sa kanilang website and then magpapa-appointment ka. Ang schedule ko today is at 8 o'clock. So it will take only about 5 minutes to do it. Ang fee nga pala sa PCR test is 5,000 pesos and you can get the results in 24 hours. So mabilis ito. So ito, pasok na ako dito. So pagpasok dito, may mag-a-assist sa'yo. Hindi ko na pinakita, no? And then within 5 minutes, tapos na siya and then you drive away. Then i-email nila sa iyo yung result in 24 hours. So ganun lang, yan kasimple. Okay, going back to our topic. So ang ginagamit ko is yung Puso Coat wax, this actually last mga 6 months eh. The last time that I applied here siguro mga 3 months ago. Ito, kaya makita niyo yung water beading niya, ang ganda pa rin, no? So, maganda yung protection sa paint. I don't use ceramic coating sa mga kotse ko, no? So, wax lang ako kasi mas may control ako sa wax kasi I can do ang applying it anytime I want. Kasi pagka ceramics, may maintenance pa yan and then pagka nagasgas, mahirap pa rin, no? So, pagka naka-ceramic kasi, may maintain mo pa din eh. Samantalang pag naka-wax ka, parang ordinary lang, but you have full control doon sa kotse mo. So, kahit yung kotse ko, kahit matagal na, luma na, kita mo maganda pa rin ang pintura, kahit na hindi siya naka-ceramic coat. Pagka rainy season, dapat sinecheck mo din yung wiper mo. Normally, you replace yung wiper blade mga once a year, no? May nakikita kasi ako yung iba, inaangat ba yung yung wiper, nakaangat dun sa pag naka-park, no, nakaangat dun sa glass. So normally, actually hindi magandang result noon kasi nababanat yung spring, no. So nawawalan siya ng contact doon sa windshield kapag lumuwag na yung spring. So hindi yun advisable. The best thing that I do really, wipe ko lang talaga yung yung wiper blade on a regular basis. Saka as much as possible, hindi ko siya ginagamit ng dire-diretso. Talagang intermittent lang yung niya, yung paggamit ko sa kanya para at least ma-preserve mo rin yung yung wiper blades. Then ina-adjust ko rin yung tire pressure ko pagka tag-ulan. So alam naman natin pagka yung mababa yung temperature, di ba? Yung tire pressure nagdi-decrease din yan, no? Actually, hindi naman nawawala yung air. Anong nangyayari kasi, yung air inside the tire, nagko-condense yun. So, it takes up less space. Kaya yung tire pressure, bumababa yan. So, to compensate for the decrease in tire pressure, nag-i-increase ako ng tire pressure. Normally kasi, mga 30 lang ako. So, gagawin ko yung mga 33, 32 pagka rainy days. So, kailangan nating iwasan yung tinatawag na hydroplaning. Kasi nangyayari yung hydroplaning pagka yung tires mo na bawalan ng traction. Kasi yung because of the water on the road, no? Saka yung rain can mix with the oil residue on the surface of the road.
nag-create yan ng slippery conditions. So, nangyayari yung hydroplaning kung yung pressure ng tire na pushing against the ground is equal to the pressure of the water pushing back up against it. So, importante yung proper inflation para maiwasan mo din yung hydroplaning, no? And then, kung maulan, dapat nasa low gear ka rin at as much as possible ang ginagawa ko, nasa middle of the road ako para mayroon akong allowance kung magkaroon ng problema, no? At hindi ako gumagamit ng cruise control kapag umuulan. Okay, balik tayo sa physical appearance, no? Ang iniiwasan ko talaga pagka tag-ulan ay magkaroon ka ng watermarks. Ano ba yung watermarks? Ito yung nakikita mo sa salamin, di ba? Na parang may marka siya na hindi siya maalis-alis. Kasi nangyayari yan pagka napabayaan mo. Halimbawa, ilang araw na umulan tapos hindi mo siya hinugasan. Magkakaroon talaga ng watermarks. So, ang ginagawa ko talaga, as much as possible, kapag maulan, pagdating ko sa bahay, hinuhugasan ko agad yung kotse. So, hindi ko siya pinapa-overnight na basa ng ulan. So, in that way, naiwasan ko yung watermarks. Ano pa ba? Yung windshield washer ko, no? Yung, 'di ba, meron yang reservoir diyan. So, check nyo rin na palaging may laman na tubig. Pero ang ginagamit ko dito, yung distilled water, no? Para hindi siya magkaroon ng deposit, hindi magbara dun sa, pag inaano mo yung water. Ang isa pa nating babantayan, yung mga leaks, especially dun sa mga lights natin, yung tail light, saka yung headlight. Minsan may pumapasok na tubig dyan, eh. So, na-experience ko din dun sa Trailblazer ko, pinasok siya ng tubig. Nakadalawang palit na nga ako, tapos inabutan na ng out of warranty na. So, ang ginawa ko, binuksan ko, nilagyan ko ng sealant. So, tingnan nyo din, dapat walang tubig yung ilaw nyo. Pagdating naman sa undercarriage, dapat checkin mo din kung pinapasok ng tubig yung mga, di ba may mga rubber boots yan, para hindi mabasa yung mga joints, no? Especially kung napadaan ka sa baha, may dumi. Kung talagang malala yung baha, papasokin yung bearing nyo. So kailangan mong iparipak yung bearing. Then pag-usapan naman natin yung undercoating kasi maraming palagi nag-undercoat sila. Actually ako hindi ako nagpapa-undercoating kasi ang analysis ko diyan, yung mga sasakyan ngayon, maganda na yung metallurgy sa metal, no? So hindi na katulad ng dati na talagang kalawangin. Kasi mga factory rust proof na yan, so hindi mo na kailangan ng undercoating. So what I do is once a year nagpapa-underwash lang talaga ako. Yun lang, wala na akong ibang ginagawa. So far, wala naman nagiging kalawang. So, bakit ako nagpapa-underwash once a year? Parang annual check-up lang para makita ko yung kung may mga leak. So, saka malinis din siyang tingnan. Maganda rin. So, yung regular cleaning din ng undercarriage mo, it prevents corrosion saka yung rust buildup. And then, chinecheck up ko din lagi yung battery pagka yung rainy season. Kasi, pagka ganyan, normally pag malamig, nagkakaroon ng moisture. So, humihina yung contact dun sa, dun sa pinaka-polo niya. So, kailangan malinis din para hindi magkaroon ng corrosion. And then, of course, pagka rainy season, dapat yung belt mo okay din. No? Kasi yung belt nito yung nagdadrive ng compressor, ng alternator, ng water pump. Very important yan, no? So, kung maputulan ka niyan o tumalon, tapos maulan, hassle yan, no? Mahirap pa ayusin kung maulan. Okay, malapit na ako. So, later, checkin natin yung water beading properties nitong wax na in-apply ko, yung Puso Coat Wax. So, nakapagbiyahe na ako from BGC and then pabalik sa mga 8 kilometers. So, tingnan natin kung magdudumi yung sasakyan. Kasi ngayon, naka 285, 50, 20 tires ko, no? Medyo nakalabas siya. So, expect mo na meron siyang dumi. Pero pagka ganito yung ulan, hindi siya nagdudumi kaagad. Nakakatulong din talaga yung wax.
Yan ang itsura niya after traveling for about 8 kilometers, no? So, makita mo, maganda yung beading properties ng Puso Koto. So, yan, no? May kita mo yung parang mga bubbles na yan, no? Yung tubig. So, okay siya, maganda. Hindi siya masyadong nagdumi. So, ang ano ko diyan is napoprotektahan mo talaga yung ano, yung paint, no, 'di ba? Kasi meron kang layer ng wax. Ang sinasabi ko nga, you have more control kasi pwede mong lagyan ng 2, 3 layer, kapalan mo para ano, mas ano siya, mas protected. Yung iba naman nagpapa-ceramic coating na usong-uso ngayon. Pero dapat naiintindihan mo rin yung function ng ceramic, no? Yung ceramic kasi does not protect 100% yung paint. So, kailangan mo pa rin siyang i-maintain. So, masaya lang din yung maintenance niyan. For example, nagasgasan ka. So, paano mo i-repair yung gasgas? Samantala kung ano yan, kung wax lang yan, madali mo siyang i-apply lang yung wax. Sabi naman nila, yung pag naka-ceramic daw, madali daw linisin kasi hindi masyadong inaano ng dumi. Pero kailangan mo pa rin talaga siyang i-maintain, no? So, kung gusto mo talaga na talagang protected yung paint mo, ano mo, ipabalot mo nung PPF. Kaso, ang mahal nun, no? Siguro mga 100,000 plus dito sa isang sasakyan na ganito. Kagandahan nun, nagse-self-healing siya pagka under the sun. Parang ano siya, nagse-self-heal siya. By the way, mapapansin nyo na naka-clear tint ako. Pero meron siyang shade, no? Clear lahat yan. Pero meron siyang shade ng blue. Ang kagandahan nito, kitang-kita mo yung daan, clear. So kapag maulan, okay lang. Lalo na sa gabi, maliwanag. So, safe. Para sa akin, pagka clear tint, mas malinis talaga siyang tingnan. O yan, sige, ikutan natin kung anong itsura niya. Especially pagka yung mga gloomy weather, medyo dark na yung ano, parang lumulutang yung ano, yung clear tint niya in my opinion. Lalo siyang gumaganda. Yan, no? Tingnan ninyo. Okay, hanggang dito na lang. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!